Noong mga unang araw ng 2022, isang malagim na krimen ang gumulantang sa buong Singapore. Isang babaeng nagdadalang tao ang natagpuang tad-tad ng saksak sa sarili niyang tahanan. Subalit hindi gaya ng ibang kaso na balot ng misteryo, umpisa pa lang ay malinaw na kung sino ang salarin. Ang taong tumawag sa mga otoridad para i-report ang nangyari. Ang mismong asawa ng biktima at ama ng batang kanyang dinadala. Ang pagpaslang ng haligi ng tahanan sa kanyang mag-ina ay isang nakapanlulumong trahedya. Ngunit ang mas malala pa, ang katwiran ng may sala sa krimen na ginawa ay base pala sa isang simpleng pagkakamali. Ito ang kaso ni David Brian Chow. Si David Brian Chow Kwok Hoon ay pinanganak sa Singapore noong taong 1988 at siya ay pangatlo sa apat na magkakapatid. Ayon sa reports, hindi naging madali para kay David ang mga unang taon sa paaralan. Pero sa kabila nito, kalaunan ay nakatapos rin siya sa kolehiyo. Simula pagkabata ay pakiramdam daw ng lalaki, mas mababa siya sa kanyang mga kapatid dahil sila ay naging mas matagumpay. Si David ay naging director at chief executive ng kanilang family business na isang security training company. Naging maayos ang pamamalakad niya sa kumpanya at magaling umano itong makasama. Taong 2014 nang pumasok roon ang isang intern na nagngangalang Isabel Francis at doon nga nag-cruise ang kanilang landas ni David. Nagsimula ang relasyon ng dalawa nang umalis si Isabel sa kumpanya at makalipas ang ilang taon, sila ay kinasal, December 2019. Si Isabel Elizabeth Francis ay isang Eurasian Singaporean na isinilang noong September 4, 1991. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae na may special needs at isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Emmanuel. Bata pa lang magkakapatid nang mag-divorce ang kanilang mga magulang at simula noon, sila ay namuhay kasama ng kanilang ina. Ayon kay Emmanuel, malapit silang tatlo sa isa't isa at madalas, musika at simbahan ang kanilang naging bonding. Regular silang nagsisimba sa Church of Christ the King sa Ang Mo Kio, kung saan nagtuturo din si Isabel sa mga bata ng katekismo. Siya ay nagtapos ng kursong Mass Communications sa Ngee Ann Polytechnic at kumuha ng master's degree sa Royal Melbourne Institute of Technology, Singapore. Matapos nilang ikasal ni David, naging assistant manager ang babae sa isang food delivery company at isa ring part-time law student sa Singapore University of Social Sciences. Isang ang matalino at porsigidong tao si Isabel at inilarawan din siya na mapagbigay, palakaibigan at may mabuting kalooban. Maayos ang naging pagsasama ni na David at Isabel at ayon sa mga malalapit sa kanila, wala silang nakitang kahit anong issue sa pagitan ng dalawa. Nadagdagan palalo ang kanilang kasiyahan na magdalang tao si Isabel noong 2021. Excited ang lahat para sa simula ng kanilang munting pamilya. Ngunit magbabago ang lahat ng yan, Disyembre ng 2021, nang matanggap ni David ang half-year financial report ng kanilang kumpanya. Nang makita ito, labis na nag-alala ang lalaki dahil hindi maganda ang mga numero kumpara sa mga nagdaang taon. Tumindi pa ang nararamdaman ni David na panic at depression sa paglipas ng mga araw at halos hindi na daw ito nakakatulog. Pinadouble check niya pa raw ang financial report sa kanyang accounting staff at tama naman raw ang mga numero. Pero sa totoo lang, ayon sa records ay maayos naman ang kalagayan ng kumpanya ni na David. Sa katunayan, hindi sila masyadong naapektuhan kahit noong panahon ng pandemya. Sa kabila nito, at sa kabila ng pagtitiyak ng kanyang pamilya at mga katrabaho na okay lang ang lahat, sa isip ni David ay babagsak at malulugi na ang kanyang kumpanya. Ang matinding stress niya dahil dito ay malinaw sa mga pagbabago sa kanyang ugali at kilos, na labis namang ikinabahala ng kanyang mga magulang at asawa. Umabot na sa puntong nag-schedule si Isabel ng consultation para sa asawa sa isang Catholic counselor. Bukod dyan, nakumbinsi ng ama si David na sumangguni sa isang psychiatrist at sasamahan niya raw ito.
Sa kasamaang palad, huli na pala ang lahat dahil ang araw na nakatakda silang magpunta sa psychiatrist ay ang parehong araw na tuluyan ng nag-snap si David. January 11, 2022, 1:00 ng madaling araw. Balisa at walang tigil si David sa paglalakad sa loob ng kanilang apartment sa Ang-Mokyo. Ilang araw na siyang walang tulog at lalong gumagrabe ang stress at pag-aalala niya sa kumpanya. Napalala pa ito ng panay ang search niya sa kanyang mga kakumpetensya sa negosyo at siya ay napaparanoid na mawalan na ng tiwala sa kanya ang kanyang mga empleyado at iwan na siya ng mga ito. Sa kanyang isip ay nagpatong-patong na ang kanyang problema at di magtatagal ay babagsak na ang kanyang kumpanya. Noon na napagdesisyonan ni David na tapusin na lang ang sariling buhay. Subalit naalala niya ang kanyang asawa at ang kanilang magiging anak. Hindi niya matanggap ang posibilidad na sila ang magdurusa sa pagbagsak ng kumpanya, pati na rin ang kahihiyan na kanilang mararanasan dahil sa kanyang suicide. Dahil dito, napagpasyahan niyang kitlin din ang buhay ng kanyang mag-ina sa pag-asang magkakasama muli sila sa langit. Bandang 5:00 ng umaga, kinuha ni David ang pinakamatalas na patlim mula sa kanilang kusina at tumungo sa master bedroom kung saan natutulog ang asawang si Isabel, na noon ay mag-4 na buwan ng buntis. Walang sabi-sabi ay pinagsasak ni David si Isabel. Dahil sa takot, pagkagulat at sakit ay nagsisisigaw ang babae at doon na tinakpan ni David ang kanyang bibig ng isa niyang kamay habang patuloy ang pagsasak niya dito. Ayon sa lalaki, paulit-ulit daw siyang nagsorry sa asawa at sinabing wala ng ibang paraan para matakasan nila ang problema. Lumaban si Isabel para sa kanyang buhay at ng kanyang dinadala at nakagapang pa nga siya palabas ng kwarto patungong front door. Pero naabutan siya ni David at sinaksak siya nito sa kanyang ulo. Noon na tuluyang nawalan ng malay si Isabel. Nang hindi na gumalaw ang asawa, nagtungo muli si David sa kusina at kumuha ng isa pang kutsilyo at saka niya sinaksak ang sarili sa leeg at tiyan. Naghintay at umasa siya na sapat na yon para bawian rin siya ng buhay, pero hindi siya nawalan ng malay. Nang nakita niya ang pasado 7:00 na ng umaga at buhay pa siya, ay nagpanik siya dahil alam niya na papunta na ron ang kanyang ama para samahan siya sa psychiatrist. Dahil dito, inipon niya ang kung anumang gamot na nahanap niya sa bahay at ininom ang mga yon. Umaasang siya ay ma-overdose. Pero muli ay bigo siya at 7:35 a.m. ay tumawag na siya sa mga otoridad para i-report ang ginawa at sumuko. Tinawagan niya na rin ang ama at sinabing huwag nang tumuloy sa kanilang bahay dahil ayaw niya raw na madamay ang magulang. Habang hinihintay ang mga pulis ay binuksan ni David ang pinto ng bahay at humigalang sa sahig. Sa kanilang pagdating, idineklarang wala ng buhay ang 30-year-old na si Isabel Francis at hindi na rin naisalba ang batang kanyang dinadala na isang baby girl. Nadatnan din nila roon na sugatan ang 33-year-old na si David Chow at siya ay dinala sa ospital. Siya ay nakaligtas at agad na inaresto para sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Wala namang formal na kasong isinampas sa kanya para sa pagkawala ng pinagbubuntis ni Isabel. Sa Singapore, kapag napatunayang nagkasala sa kasong murder, ang kanyang magiging parusa ay kamatayan. Ayon sa autopsy report, si Isabel ay nagtamo ng 15 saksak sa kanyang ulo, leeg at katawan. Ang isa ay tumagos sa kanyang baga at ang isa naman ay tumama sa isang artery sa kanyang leeg. Alinman sa dalawang ito ay nakamamatay. Natagpuan ang murder weapon sa loob ng apartment. Nagsagawa rin ng mga interviews ang kapulisan at marami sa nakakilala sa mag-asawa ang nagsabing masaya naman ang dalawa at mukhang mahal ang isa't isa. Lumutang na din sa mga panayam na ito ang pagbabago sa kilos ni David noong mga linggo bago ang krimen. At ayon sa isang kapitbahay, nakarinig daw siya ng mga sigaw ilang oras bago rumesponde ang pulis sa crime scene.
Ang isa pang nakapanlulumong detalye sa kasong ito ay ang realization ng accounting staff ni David na nagkaroon ng isang simpleng pagkakamali sa financial report ng kumpanya. Ang parehong financial report na nagdulot ng labis na stress kay David. Hindi malinaw kung ano ang pagkakamaling ito. Ayon sa ilan, mali o kulang daw ang naitype na numero. At sabi naman ng iba, nagkamali daw ng lagay ng decimal point. Kung ano pa man ang pagkakamaling yan, napag-alaman na walang kahit anong problema ang kumpanya at sa halip, maganda ang naging performance nito. Sa makatuwid, ang bagay na nagtulak kay David para pastahin ng asawa ay nag-ugat pala sa isang careless mistake. Nang ma-discharge si David sa ospital ay agad siyang inilipat sa bilangguan habang naghihintay sa kanyang paglilitis. Nagsagawa rin ng reenactment ang mga investigador nang dalhin nila ang lalaki sa crime scene. Sa reenactment nga na ito nagmula ang mga detalyeng inilabas tungkol sa nangyari noong araw ng krimen. Habang nasa kustodiya ay sumailalim sa masusing psychiatric evaluation si David. Ayon sa mga eksperto, dahil sa inakalang pabagsak ng negosyo, ang lalaki ay nakaranas ng adjustment disorder. Ang adjustment disorder ay isang short-term at stress-related na kondisyon kung saan ang isang tao ay nakararanas ng sobra-sobrang emotional at behavioral na reaksyon dulot ng mahahalagang pagbabago sa kanyang buhay, gaya ng divorce, pagkakaroon ng malubhang sakit o biglaang pagkawala ng trabaho o pagkalugi ng negosyo. Ang individual ay maaaring makaranas ng matinding anxiety o depression at maaari ring magpakita ng mga pagbabago sa kanyang ugali at kilos. Ang nangyari umano kay David ay isang extreme na kaso ng adjustment disorder. Base sa investigasyon, ang motibo sa ginawa ay hindi selos, pera o galit, kundi ang takot ni David na maghirap ang mag-ina pag siya ay nawala. Ang tangkang suicide ng lalaki dahil akala niya ay iyon lang ang tanging solusyon ay isang patunay na nagkaroon nga ng abnormalidad ang kanyang utak. Dahil dito, mula murder ay ibinaba ang kanyang kaso sa culpable homicide, not amounting to murder. Ang kasong ito ay may hahalin tulad sa manslaughter. Noong October 2023, ang 35-year-old na si David Brian Chow Kok Hoon ay nagplead ng guilty sa kasong culpable homicide not amounting to murder. At dahil sa resulta ng kanyang psychiatric evaluation, sa kanyang motibo, sa mga pahayag ng mga nakakilala sa kanya na out of character ang kanyang ginawa, at sa pinakita niyang labis na pagsisisi, si David ay hinatulang mabilanggo ng 7 taon. Naniniwala rin ang korte na maliit ang posibilidad na siya ay gumawa muli ng parehas na krimen. Sa paggulong ng trial at maging nang matapos ito, nasaksihan ng mga tao ang pagdadamayan ng 2 pamilyang labis na naapektuhan ng trahedyang ito. Sa kabila ng nangyari, ang pamilya ni na Isabel at David ay patuloy na humugot ng lakas mula sa isa't isa. Magdadalawang taon matapos mangyari ang krimen, halos araw-araw pa ring dinadalaw ni Emmanuel ang himlayan ng kapatid na si Isabel at ng baby girl nito na pinangalanang Leia. Ayon sa kanya, hindi pa siya handang harapin ang taong kumitil sa buhay ng kapatid na minsan ay tinuring niyang kapamilya. Aniya, hahayaan niya na lang ang panahon na hilumin ang kanyang sugat hanggang sa handa na siyang magpatawad. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, makatarungan ba ang parusang pinataw kay David Chow? Just share your thoughts in the comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!